Libot Balitang International. Regular na hinahabol ng mga barko ng South Korean Coast Guard ang mga bangkang Tsino para sa ilegal na pangingisda sa baybayin nito, kung minsan ay nagreresulta sa mga marahas na komprontasyon. Iniulat ng Korea Coast Guard, KCG, na pinaputukan nito ang isang Chinese fishing vessel na ilegal na nangangisda sa karagatan ng Korea malapit sa Incheon. Ang insidente ay minarkahan ng unang pagkakataon na nagpaputok ang KCG ng mga machine gun na nakakabit sa deck nito upang pilitin ang mga hindi sumusunod na sasakyang pangisda ng Tsino na huminto, at naganap ito pagkatapos nangako ang mga opisyal ng Korea ng mas mahigpit na hakbang laban sa ilegal na pangingisda ng Tsino sa karagatan ng Korea. Ayon sa ulat, naganap ito sa panahon ng standoff sa pagitan ng KCG at humigit kumulang 30 Chinese fishing boat na tumatakbo malapit sa hangganan ng Yellow Sea kasama ang North Korea, isang lugar ng madalas na pagtatagpo sa pagitan ng mga awtoridad ng Korea at mga mangingisdang Tsino. Sinabi ng Coast Guard ng South Korea noong Martes na ang mga opisyal nito ay papahintulutan na gumamit ng mga baril, kabilang ang mga handgun at onboard na canyon, laban sa mga iligal na sasakyang pangingisda ng China kung ituturing na pagbabanta. Matapos ang paulit-ulit na babala ng KCG para sa mga sasakyang pandagat ng China na huminto, ang mga sasakyang pandagat ng China ay iniulat na tinangka na IRAM ang sasakyang dagat ng KCG, na nagudyok sa KCG na magpaputok ng kanilang machine gun sa hangin. Ang mga warning shot ay napatunayang hindi epektibo, kaya ang mga karagdagang pagsabog ng machine gun ay ginamit malapit sa busog ng Chinese vessel. 2 Chinese trawlers ang nasamsam sa bakbakan at walang nasaktan. Ang insidente ay dumating sa takong ng isang naunang engkwentro malapit sa Socheong Island noong Oktubre, kung saan ang isang maliit na KCG patrol vessel ay nabangga at lumubog ng isang malaking Chinese fishing vessel habang ang Chinese vessel ay lumaban sa pag-aresto. Tinawag ni Lee Ju-song, pinuno ng gitnang rehiyon ng KCG, ang aksyon ng barkong Tsino na tangkang pagpatay, at nangakong mahigpit na aksyon laban sa mga mangingisdang Tsino na responsable. Mabilis din ang reaksyon mula sa mga mambabatas sa Korea, kasama si Rep. Woo Sang-ho, ang floor leader ng oposisyon ng Minju Party ng Korea, na nagsabing, ang marahas at iligal na aktibidad ng mga Chinese fishing boat ay lampas sa antas na matitiis. Masasabi kong hindi sila mangingisda kundi mga pirata. Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Geng Shuang na ang KCG ay hindi dapat gumana sa bahaging iyon ng dagat, dahil ito ay isang paglabag sa kanilang joint fishing agreement. Ang tinutukoy niya ay ang 2001 Korea-China Fisheries Agreement. Ang isang kapansin-pansing tampok ng kasunduan ay ang pagbibigay nito para sa magkasanib na patrol ng mga sasakyang pangisda sa isang Transitional Zone, TZ, sa bawat panig ng Provisional Waters Zone, PMZ, sa Yellow Sea, isang lugar ng positibong pagtutulungan ng dalawang bansa.